Sinong naniniwala na kaya ka niligtas ng Diyos ay para maglingkod? You are saved to serve. Sige, wagay-way ang kamay. Ayan. So ngayon, nabigyan ka na ba ng recruitment form na maliit? Sinong nabigyan na? Sige, ushers, pakibigyan sila ngayon. Asan kayo? Pakibigyan din ng ballpen at isoli nyo lang from one side to the other side. Bigyan nyo sila ng form and then explain ko for the last time. Then check nyo lang naman kung ano yung palagay nyo na binigay ni Lord sa inyo. So ito po yung ating conclusion sa ating 3 weeks na topics. Una, i-discover mo, i-figure out mo saan ka magaling. Tanungin niyo yung mga asawa niyo, alam nila yan, diyan ka magaling. Di ba? Pag sinabi, diyan ka magaling, o yun, checklist. Okay? So, nagbibigay na ba kayo? Asan kayo, Asher? Sige, habang ako'y nagsasalita dito, pakihawakan niyo yung recruitment form. Kagaya ng sinabi ko last Sunday, sa church, pagdating dito sa church, 3 lang yung dapat kong gawin. 3 lang. Pag lumagpas pa ako sa 3, aapaw na ako pati sa church, hindi lang sa bahay at sa negosyo namin. So, effective ako at nagpo-produce ako ng best result sa 3. Teaching, training, directing. Okay? Pag ako pa bumili ng yelo at ako pa nag-planning sa couples, sa youth, hindi ko nakakayanin yan. I will not be effective on that. Kaya I rather delegate those jobs sa iba na kaya yun. At sila din naman ay nagdi-discover kung saan sila magaling. So, to discover kung saan ka magaling, you need to try several ministries sa simula. Okay? So ako, natagpuan ko na to noon pa, matagal na teaching talaga ako. Huwag nyo na lang akong patutugtugin dito dahil hindi kayo mabibless. Okay? Siguro kanta pwede. Pero dito, nabibless kayo kaya kayo bumabalik dahil sa teaching. Correct? Correct, hindi? Correct. So, secondly, what is easier for you to do? Ano ang madali sa iyong gawin? Pag ako gumawa ng ituturo, outline ng ituturo, content ng ituturo, mas madali sa akin yun. Kaysa magplano ako ng tatakbuhin ng buong church, tapos may mga programs, natatagalan ako dun. Kaya hindi ako dun sa mga programa. Okay? So dun ako sa madali. Madali sa akin gumawa ng content na ituturo. Kahit nagre-research ako, nagbabasa ako ng libro, nag-aaral ako, hindi struggle sa akin yun. I enjoy it. Okay? So, kayo, ano yung magaling kayo? At ano yung madaling gawin mo? Pangatlo, what you do that the people are blessed? Ano yung ginagawa mo na hindi lang ikaw yung natutuwa, kundi natutuwa din yung taong nakakakita sa'yo? Kunyari, kumakanta ka dito, tumutugtog ka, natutuwa ba yung congregation sa pagtugtog mo, sa pagkanta mo? Kung medyo napapanguwi, medyo umaasim ang muka, lalo na kung may musician na nakikinig, sumablay ka sa chords, sumablay ka sa timing, aray. So hindi sila nabibless, malamang sa malamang, hindi ka para dyan, or kailangan mo pa ng more practice, more training, okay? And pangapat, natutuwa ba ang Diyos? Naluluwalhati ba siya sa talent na ginagamit mo? Okay? So yun. And then, do only what you can do. Huwag mong gawin yung kayang gawin ng iba. Kaya lagi ko sinasabi sa misis ko, i-delegate mo na yan. Parang awa mo na. Puno na yung barko eh. Huwag na tayo magsakay. Kaya mo na silang gumawa niya. Maliliit na bagay yan. Yung hindi nila kayang gawin, tayo gagawa. Okay? So, binigyan ka ni Lord ng calling, ng gifting, ng training para magamit niya.
So ito yung mga in need sa panahon na to dito. Ito yung mga job vacancies. Okay? Multimedia. Sa multimedia, napilitan lang itong mga multimedia natin na saluhin yung ministry. Sabi nga ni Maria, bagamat hindi siya computer artist, wala siyang, hindi yun yung kurso na kinuha niya. Noong mga panahon na yon, wala talaga eh. Parang ako lang, hindi ako pastor nung naging unang pastor ako doon sa Project 4. Wala lang talaga eh. Walang tatayo. So ako yung nalagay within a year. So ganun din naman dito sa multimedia, we need computer artists, yung mga magaling mag-design, sa video editing, etc., etc. Yung magaling gumawa ng mga TikTok and Reels. So, mga teaser na mga simple pero rock na mga kailangang i-post. Dahil nagmi-meeting kami ng mga ilang araw na kailangan natin ng announce ko na rin konti, pero hindi ko pa masyado. Magkakaroon na tayo ng fundraising para sa sarili nating lupa at building. Okay? So, isa sa napag-usapan namin ng Thursday, talagang ipursu yung Johia Masinag official channel na kumita, magkaroon ng maraming viewers and subscribers. Sino pa yung hindi nagsasubscribe sa Johia Masinag official? Taas ang kamay. Sino yung nag-subscribe na? Sige, taas ang kamay. O, tingnan mo yung hindi nakataas ang kamay. Sabi mo, sige, allowed ka magbukas sa cellphone. Johia Masinag Official, YouTube channel, mag-subscribe ka na. Now na, taas ang kamay yung mga nakasubscribe na. Ayan. Sabi ko nga, kahit kalahati ng kikitain din, kung kikita ng 10 million, bibigay ko yung 5 million para sa church. Walang kumibo. Okay namin. Huwag kayong mag-alala, di ko pa kayo encourage ngayon, next week. So, kaya tatrabahuin namin ang multimedia na talagang tumutok dito dahil fundraising na to. Okay? Fundraising na to para sa church. Okay? Kaya yung mga merong mga vlogger dito, magko-collaborate tayo. Kung kayo ay susupport para, sabi ko nga doon sa meeting ng Thursday, itong lupa at building natin, malamang hindi na tayo makikinabang dito. Yung mga anak na natin tsaka po. Para dito. Kung willing kayo, sabi ko sa kanila. At lahat sila willing. I don't know if you are willing. Pero hindi ko kayo antaying sumagot ngayon. Dito muna tayo. So ito yung mga vacancy na kailangan ASAP. Security men and women. Sa security natin, nag-meeting na din kami last Sunday. May 3 ng women na gustong maging security. At take note, sila'y magaganda. Oh, kaya pag ikaw galing sa isang ministry na napunta ka ng security, babae ka, gumaganda ka lalo. Ay, ang dami na magre-recruit nito. So yun. Sa sound system, technician, lahat din na nag-ooperate dito, hindi sila professional na technician. Kung meron nakaupo dyan na professional, ano pang inaantay mo? Kung napakinggan mo na yung 3 weeks na turo dito, at hindi ka pa natinag, ambot sa imo. Okay? So, kailangan yan. Kailangan dyan. And then, yung mga services natin para sa mga bata, pambiyahe. So, we need drivers na pamalit. And then, yung mga kids, kailangan na maraming teachers and assistants. Marami tayong guro, kaya lang kulang. Kasi dapat isang bata ang bantay 3 eh. Anak niyo yun, di ba? Paano kung lumundag sa bintana yun? So, we need to protect your kids. So, ito po'y bakante. Kaya bago kayo mag-fill up dyan, merong mga checklist sa gilid, pwede nyo i-check. Or, doon sa baba, na, ano yung nakalagay doon sa baba, Del? Others. Kung walang nakalagay doon, ilagay nyo kung anong saan kayo magaling. Ushering. Although, we stop recruiting ushering muna, kasi, karamihan dito, parang madali ushering, tatayo-tayo ka lang, nakakut ka pa. O, di ba? Ngayon, pwede na rin yung ilagay kasi ang goal natin by December, lalo na sa ating Christmas party pinaghahandaan, makuha natin yung kabila.
Okay? So we need additional manpower sa lahat ng ito. And then, repairs and maintenance. Dahil every week, ginagamit lahat ng gamit. From time to time, nasisira talaga yan. At alam niyo ba, yung isang speaker na RCF na ganyan, 100 plus ang halaga na yan ngayon. Yun, yung mga yun. 100 plus isa yan. So, yung mga microphones natin, 50,000 ang isa niyan. 30,000 pinakamura niyan. Eh, wag nyo nang tanungin yung drum set, tsaka yung mga keyboard. So, kung meron rin lang tayong magaling sa mga technician natin, audio, sa mga ganyang gamit, no? Baka pwede naman kayong tumulong. Okay? Kasi so, sa ngayon, si Arnel at saka si Raymond, eh hindi to full-time tong mga to. Hindi lahat full-time yung nagtatrabaho dito, part-time. Ngayon, we cannot demand na, uy, sira yung gamit, mag-absent ka sa work. Hindi natin ginagawa yon. Although, may mga nagbo-volunteer na gawin minsan yon na uuwi ng maaga para lang magawa yung gamit. Kasi kung papagawa natin yan sa labas, sisirain lang yan para tayo gumastos ng malaki. At matagal pa bago masole, eh ginagamit natin ito every week. Kaya kung meron dito mga technician, ano pa inaantay mo? Bumaba pa si Lord, ikaw talaga ang pinili ko. Ganon? Oh, nandiyan dyan yung form, hawakan nyo, maya-maya isusoli nyo bago ako magturo. Pag di nyo yan binalik, di ako magtuturo. Joke. Repair and maintenance sa church. Hindi lang yan, marami pa tayo nire-repair, mga electrical natin, pati yung mga pintuan na CR natin doon sa kabila. Minsan yung mga tao kailangan i-repair. Music. So, although nakikita nyo, marami na sila, pero mas maganda, marami tayong ma-recruit na manggagawa dito para hindi naman kayo siya uli. Diba? Meron naman tayong replacement. Pati sa ushering, dalawa ang duty nila. Minsan, why kung mas marami sila, edi pwedeng every other 2 weeks, diba? Security, ganun din. So, ito po yung in need. So ngayon, ilagay nyo dyan sa form na yan na maliit na alin dito yung gusto mong salihan. Okay? Pero hindi nangangahulugan na automatic dyan ka na. Along the way, pwede nating ma-discover kung dyan ka ba talaga o hindi. Ako bago ako naging missionary talaga ako teacher, hindi pastor. Iba ang calling ng pastor sa teacher tsaka missionary. Bago ako nakarating dito, iba-ibang ministry yung sinalihan ko. Yung una, tagalinis bangko, tagalinis ng mga upuan. And then, follow-up. And then, music. And then, iba-iba. No? So, ang dami kong sinalihan bago ko na tagpuan kung saan talaga ako belong na ministry. So, ganun din kayo. Dito, 6 months to 1 year po ang sukatan. Pag effective ka within 6 months to 1 year, hindi ka nalilipat ng ministry, dyan ka na. Pero, pag hindi, hanap tayo ng iba. Para doon ka efektibo, doon nabibless ang tao, doon nag-glorify si Lord sa'yo. Okay? Lalo doon sa mga baguhan. Of course, hindi nyo alam to, kaya meron talaga tayong pagtatry bawat ministry. And then, kung sakali mang ilalagay nyo dyan sa form na yan, kung ano yung gusto nyong salihan, by the way, may mga requirements po tayo. Pag na-absorb na kayo sa ministry na to, explain ng mga ministry leaders nyo, ito po yung mga requirements. Hindi po tayo, ay sali ako at gawin ko na yung gusto ko. Hindi, meron po tayong mga batas. Okay? And then, sa likod niyan, ilagay nyo sino yung Bible study leader nyo. Kung wala, lagay nyo, wala pa. O none yet. Okay? So, sino yung pakitaas yung may form na? Sa tagal ko nang nagsasalita, meron na ba lahat? Taas ang kamay. Wagayway nyo yung form. Itaas nyo yung form. Pwede kayong magpalit according to what you think mas magaling kayo dito kaysa dito. So, sure kayo doon sa sinulat nyo? Hello? Sure. Ushers lahat nagbigay. Hindi nangangahulugan na dyan na kayo. I-evaluate pa natin yan. Okay? Okay, so bibilangin natin yan kung ilan nyo nandito. So yan. Now,
in conclusion, dito tayo lalanding sa series natin for the month of September. Let's pray. Let's bow our head. Lord, we ask you to bless us, Lord, sa message na to. Patuloy kaming matuto at maglingkod sa iyo. Niligtas mo kami para magligtas din ng iba. Niligtas mo kami para paglingkuran ka at ang kapwa namin. Pag di ka namin pinaglingkuran, maglilingkod kami sa kaaway. Kaya there is no neutral ground, there is no middle ground sa labanang ito. Either we serve God or we serve the devil. Kaya kung hindi kami naglilingkod sa iyo, automatic naglilingkod kami sa diablo. Kaya tulungan mo kami na talagang paglingkuran ka, kagaya ng utos mo, to love you and to serve you with all our heart, with all our strength, with all our mind, with all our being. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na itong iisang buhay na to, na balang araw magtatapos at mawawala, maialay namin sa iyo. Dahil lahat ng binigay mo sa amin ay regalo, pati talent, training, and treasures. Pero Lord, kung anong gagawin namin sa mga binigay mo sa amin, yun naman ang regalo namin para sa iyo. Kaya tulungan mo kami na makapagregalo sa iyo, dahil ito lang ang pwede naming maibigay bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa mo doon sa krus para sa amin at sa pasasalamat, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng yan na meron kami ngayon. Hindi lang namin to gamitin sa paglilingkod kay Mammon para kumita ng pera, gamitin namin to sa paglilingkod sa iyo. Para ang kaharian mo ay lumaganap sa lupa, sa mundong ito. Thank you, Lord. We give you praise. We welcome your Spirit. And Lord, you surround this place with your warring angels. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So, tapos na tayo sa ministry inside the church. Pero hindi tapos yung ministry outside the church. Yung mga pinilapan nyo, dito yan sa loob. Pero meron pa isang trabaho tayo na equally important at hindi natin to pwedeng pabayaan. The ministry outside the church. So yung church, meron pong tinatawag na ministry in the church, yun yung kanina, and the ministry of the church, ito yung sa labas. Okay? Inside and outside the church. Yung inside, mostly, ang paglilingkod natin sa Diyos through the believers. Okay? Pag kumakanta yung musician, tumutugtog, para kay Lord yun, pero through the congregation kasama kayo. Yung mga usher, yung mga security, ang binabantayan yan, hindi si Lord. Kayo, ako, tayong lahat. So, we minister to the believer. And then, yung outside ministry, the ministry of the church is para sa mga non-believers. Yung mga hindi pa natin kasama dito. Okay? Sa inside the church na ministry, ang ginagawa natin dito, we worship. From beginning to end, that is worship. When we serve God with all our heart, that is worship. Hindi lang pagtugtog at pagkanta ang worship. Hindi lang, pati yung pagbibigay, di ba, sinasabi sa offering, form of worship. Lahat po ng nangyayari, pati yung sound system operator, ushering, lahat yan, security, part yan at form yan ng worship. Pag-upo ba, worship din. Pag-aaralan ko muna yan. Kung kasali ba yan. Basta lahat ng ginagawa mo mula sa puso para kay Lord, worship. Okay? So, ang inside the church ministry, number 1 is worship. Pangalawa, discipleship. And then service to one another. So, ito po yung ginagawa natin dito. And then, yung ministry outside the church naman is soul winning through Bible study. Kaya dito, importante sa Juhia Masinag ang pagba-Bible study. Kaya pag wala kang Bible study na inaatinan, hindi ka in. Hindi ka kasabay sa uso dito. So you need to have one Bible study na dinadaluhan. At pag dumadalo ka sa Bible study, hindi dyan nagtatapos. Dapat darating yung time after 3 months or 6 months, nagba-Bible study ka na rin. Para in na in ka dito. Okay? Bagay na bagay ka talaga. Kasi pag hindi mo ginagawa yan at yung iba gumagawa, hindi ka na bagay, di ba? So, inside the church, pasadahan ko lang, yung worship discipleship is service to one another. Last Sunday, pinag-aralan natin 1 Corinthians 12, nandoon yung gifts of the Holy Spirit, iba't ibang klase, isang katawan pero iba't iba ang bahagi at bawat bahagi ng katawan
ni Kristo, iba-iba ang function. Ganon din dito sa Romans 12. Parehong chapter 12 sila. Pero ito, sinulat naman sa mga church sa Rome. No? Sabi dito ni Pablo, for us in one body, we have many members. The same message sa 1 Corinthians 12. And the members do not have all the same function. Bawat miyembro ng katawan ni Kristo, bawat miyembro ng church, iba-iba ang ginagawa. Hindi pwedeng pare-parehas. So though many are one body in Christ and individually members of one another. Lahat tayo bahagi ng katawan ni Kristo, pero iba-iba ang ating kaganapan o ginagawa. At iba-iba rin yung ating mga kaloob, spiritual gifts. Na tinuro ko last Sunday na ikaw, nung tumanggap kay Jesus, pinanganak ka sa Spirito, meron kang spiritual gifts. Nung pinanganak ka sa laman, ikaw ay may talent, inborn talent. Pero nung pinanganak ka naman sa Spirito, ikaw naman ay may spiritual gifts. So, ang dami. Having the gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. Nung mga nakaraan, binanggit din natin, ayon sa kakayanan, ayon sa abilidad. Ito naman, ayon sa grasya. Pag pinagsama-sama mo to, talaga ang dami mong pwedeng gamitin para kay Lord. Okay? Hindi pwedeng, ano lang tayo, Tanawan, Batangas, o Pungko, Anay. Di ba? Lingkod ministry. Di ba? Lingkod. Lingkod, nakaupo po yun sa Bisaya. Lingkod, Anay. So, sabi dito, let us use them. If prophecy, let us use them. In proportion to our faith. So, according to the grace and according to the faith given to us. If service, yan yung mga help ministry. In our serving, the one who teaches in his teaching, and the one who exhorts, ito yung encourager, his exhortation. The one who contributes, ito yung mga generous giver, no? That the more they give, the more they receive. The bigger they give, the bigger they get. So ito yung mga may gift na ganito, hindi takot sa bigayan to. Talagang pinagpapala ng Diyos ng todo to mga ganitong tao. The one who leads with zeal. Pag leader ka, hindi lilembot-lembot, talagang masigasig. The one who does acts of mercy, yung mga maawain with cheerfulness, yung mga tumutulong sa iba, hindi nabibigatan, kundi masayang ginagawa yung kanilang pagtulong. So ito, sa Romans 12, pag tinuloy pa natin, binigay yung foundation ng spiritual gifts, and then, sabi doon sa verse 10 and 11, love one another. So ministry inside the church is to one another. Bawat Kristiyano na nandirito. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Pag ministry in the church, sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng maayos, sa pagmamahal sa kapatiran, hindi nag-aantayan, nag-uunahan. Tingnan niyo yung word na outdo one another in showing honor. Ibig sabihin, huwag kang mag-intay na igalang ka, ikaw munang gumalang. Because what you sow, you reap. Sabi ko nga sa mga single, ito ha, mga single, lalo yung may mga jowa na dyan at nagpaplano. Red flag, pag hindi marunong gumalang sa pamilya yung taong yan, pag kayo na, hindi ka rin igagalang yan. Red flag number 1. Hello? Bastos sa magulang to. Kung bastos nga sa magulang, babastusin ka rin yan. Hello? Mga youth, mga single, magbantay kayo bantay. Bantay ka diha. So, yun. Ang pag-show ng honor is, sabi dito, outdo one another. Maglamangan kayo, magunahan kayo. And then, do not be slothful in zeal. Huwag kayong tatamad-tamad. Be fervent in spirit in serving the Lord. Huwag yung napipilitan. Talagang todos. So, yung word na one another ay paulit-ulit na makikita mo sa Romans 12 dahil ang ministry inside the church is to one another. Verse 16. Live in harmony with one another. Dapat wala kang kagalit sa church. Okay? Hindi mo man ka-vibes lahat, hindi mo man kakilala lahat, pero wala kang kagalit. Wala kang sama ng loob, wala kang kinaiinisan, wala kang, ayoko makita yan, sa kabila ako dadaan. Ay umikot pala, nagkasalubong kayo, atras ka, walang ganon dito. Wala, di ba? Amen? Wala. So, bawal yan. Romans 14:13.
Laktaw naman tayo konti. Therefore, let us not pass judgment on one another any longer. Huwag na tayong husga-husga dyan sa iba. Dahil wala tayong karapatang humusga sa iba. Sarili muna, puwing ang tanggalin natin. But rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of brother. Huwag tayong maging katitisuran ng kapwa natin sa loob ng church. So ito yung ministry inside the church. Ang ministry naman outside the church. Ito. Matthew 9:35 to 38. Sabi dito, Jesus went throughout all the cities and villages. Si Jesus pumupunta sa mga syudad at sa mga, nung time kasi na to, pag sinabing village, kahit na nandoon kami sa India, pag sinabing village, ito yung mga lugar na kung saan yung mga nakatira sa kubo, sa shanty, sa mga maliliit na bahay. Yun yung village. Sa atin, pag sinabing village, wow, sa village ka nakatira, ah. Di ba? Subdivision na malaki yun. Ngayon, so pag nakatira ka lang sa subdivision, maliit yun. Pero pag sa village, aba, malaki subdivision yun. Pero nung time nila, yung mga villages, mahihirap ang nakatira. Okay? So he went to cities and villages. Anong ginagawa ni Jesus? Teaching, nagtuturo in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom. Yung ebanghelyo na pinapangaral natin, pinapangaral ng Panginoon, pinagpapatuloy lang natin yung trabaho niya. And at sabi dito, teaching, preaching the gospel, and healing every disease and every affliction. So complete ang ministry na ginagawa ni Jesus outside. Pangangaral ng salita ng Diyos, pagtuturo, pangangaral, pagpapagaling, at yung mga may nadidemon possess, pinapalayas niya yung mga demonyong nakatira. When he saw the crowds, at nung nakita niya yung mga tao, dahil ang daming sumusunod kay Jesus, when he saw the crowds, he had compassion for them. Naawa si Jesus dun sa mga taong sumusunod sa kanya because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Sa dami ng sumusunod kay Jesus, nakita niya yung pangangailangan, teka lang, hindi ko kaya mag-isa ito. Teka lang, ang dami nila. Teka lang, kailangan ko ng katuwang, no? Parang yung Bible study namin kagabi sa Mandaluyong. Sa dami ng pumunta, kinapos ng upuan. Naglabas na si Sister Biding ng mga kung saan mga nakatago upuan. Ilan ba tayo kagabi? 45? Ha? 39? Hindi tayo kasama. So, ganun din. Malaki yung needs. Malaki yung pangangailangan dito. So, nung nakita ni Jesus, sabi niya, kawawa naman tong mga to. Para silang mga tupa na walang pastol. So, anong gagawin? Hindi niya kaya mag-isa kahit si Jesus pa siya, anak siya ng Diyos na nagkatawang tao, pero hindi sapat na siya lang ang tatrabaho ng trabahong outside the church, which is soul winning. Kung si Jesus nga hindi kinaya, si pastor pa kaya? Hello? Kung si Jesus at si pastor hindi kinaya, sabi mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Kung may Bible study ka, hindi mo kaya na ikaw ang nagba-Bible study. Kailangan yung mga bina-Bible studyan mo, mag-Bible study na rin. Turo mo. Ikaw yun, sabi mo. Tagal na eh. Ikaw naman. No, natutuwa nga ako doon sa mga youth natin. May mga post na sila sa school, may mga Bible study na sila. Kaya, sabi ni Jesus, hindi ko kaya mag-isa itong ministry outside the church. Yung pagdadala ng tao sa Panginoon. So, ang sabi niya dito, sinabi niya sa kanyang alagad, he said to his disciples, the harvest is plentiful. Ang daming aanihin, ang daming taong dapat dalahin sa kaharian ng Diyos, ang daming dapat maligtas. Alam niyo, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, laging maraming aanihin. Yung mga missionary, yung mga taong may puso sa kaluluwa at sa Diyos, may soul winning mindset, kita lagi nila na maraming harvest. Pero dun sa mga tao, sa mga pastor o mga leader na walang ganitong mata
at mindset ng soul winning. Laging wala. Wala kasi, ang hirap kasi nila eh. Ang tigas ng ulo. Nung kami nagpunta ng India, ganun lagi yung sinasabi ng maraming mga pastor doon, pati yung ilang foreigner na missionary, kasi bawal naman talaga. So sabi nila, ang hirap dito. Ito ay cemetery for missionary. Ito yung, dito namamatay yung mga zeal ng mga missionary. Pero nung nandun kami, lumalabas talaga ako, nag-aaral kasi kami sa seminary, yun yung visa namin. Bawal ang, doon, soul winning. Bawal. So tumatakas ako, tapos naghahanap ako ng contact doon sa syudad. Bumabiyaya ako ng mga 2 hours from the desert, sa wilderness kami nakatira. Bumabiyaya ako papuntang syudad. So nung nakapagtayo na kami ng Bible studies at kumalat na yung Bible studies namin, 4-5, then nagbukas kami ng church. Then after 1 year, 100 yung attendance namin. Nagulat yung mga missionary. Sabi nila, that is a great miracle. Sa amin, hindi miracle yun dahil nakasulat na yun dito sa Bible that the harvest is plentiful. That's normal. Sa kanila, hindi normal, sabi ko. Pag mindset mo is mahirap, Bible study mo, ang mindset mo, matitigas kasi ulo niyan eh. Kasi mahirap yan yayain eh. Kasi at ikaw na ang nagbibigay ng kapangyarihan sa negativity ng mga taong ito at pinapalaki mo yung negative response nila by your words. Di ba? What you say is what you get. Ay, mahirap silang yayain. Ay, the more na sinasabi mo, the more na pinaniniwalaan mo, the more na humihirap yung trabaho mo sa pagbabible study. Instead na sabihin mo, may araw din yung mga yan. Kung hindi pa yan hinog ngayon, kung hindi pa yan sumusunod ngayon, darating din tayo dyan. Okay? Hindi mo dinideny na mahirap, pero hindi mo minamagnify yung mahirap na trabaho mo sa mga taong ito. So kami ganun. Nandun ako sa Aklan, ganun din yung mga sinasabi ng mga naunang pastor doon, mahirap dito. Dito nanggaling yung mga bishop, mga kardinal na sikat sa Pilipinas, doon ang training ground nila. Nandun yung mga seminary. Pero within a year din, meron akong miyembro doon na 120 within 1 year. Tapos yung mga pastor, in-invite ko doon sa anniversary namin, 1 year, manghang-mangha sila. Alam mo, pag ang mindset mo, maraming ani, hindi ka, kahit sa pera, ang mindset mo, maraming pera, maraming aanihin, hindi ka madamot at hindi ka kuripot, hindi ka ganun sa pera. Pero pag ang tingin mo, ang mindset mo is scarce mindset, kulang mentality, madamot ka. Pero pag utak mo, maraming blessing si Lord, di ka madamot, di ka kuripot. Tingnan mo katabi mo, di ba? Tingnan mo, hindi ka madamot, di ba? Hindi ka kuripot, di ba? Kasi maraming blessing si Lord, pero hindi ka rin waldas. Sakto lang. Okay? So ganun din, yung utak, yung mindset mo, pag maraming harvest, magugulat ka, yung Bible study mo lumalago. Anywhere I go, pag ako nagbukas ng Bible study at church, in-expect ko lalago yun. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba ganun din? Tanungin mo. Kaya pag hindi lumago, nag-iisip ako bakit? Kasi dapat lalago. Minsan may naririnig ako nagsasabi, hindi naman lahat ng church dapat lumago eh. Eh ano dapat? Maubos? Marami nang naubos, madaling magpaubos. Pero mahirap magpalago. God wants all men to be saved. Kung gusto ni Lord lahat maligtas, ibig sabihin, lalago ang gawain. Amen? Kasi merong nagtuturo, hindi naman kalooban ni Lord lahat maligtas. So ang goal mo dyan, magpaubos ng miyembro kasi hindi naman kalooban ni Lord lahat maligtas. Pinipili lang ni Lord yung gusto niyang iligtas. Pag hindi ka napili, sorry ka. Okay? Pero sa Bible, gusto ni Lord lahat. So, maraming aanihin, kukonti ang mag-aani. So, anong dapat gawin? Sabi ni Jesus, pray earnestly to the Lord. Mag-pray kayo ng todo. Sabi niya doon sa mga alagad, that the Lord will send harvesters to the Lord of the harvest to send out harvesters. Yung word na harvesters dito ay laborers o workers into His harvest. Tingnan yung pinag-uusapan natin kanina is ministry inside the church. Naghahanap tayo ng mga workers sa ministry, sa bawat ministry dito.
So yung ministry outside the church, ang tawag din ay workers. Pag ikaw nagba-Bible study, worker ka ng Panginoon. Okay? Sabi mo sa katabi mo, worker ka. Taga-harvest ka ng mga kaluluwa. So ang sabi ni Lord, mag-pray pa tayo ng maraming mga worker, mga Bible study leaders. Natapos po kami ng first batch ng Bible study leaders training. At because of that, nagkaroon po tayo ng, ilan yon? Gen 65 Bible studies. 65 po yung Bible studies natin nag-i-exist ngayon after that training. So magkakaroon tayo ng another training, batch 2 ng mga Bible study leaders dahil maraming ang aanihin, konti ang mag-aani. We need more Bible study leaders. So kung wala ka pang Bible study, umattend ka na. And then, yung mga umattend na ng Bible study matagal na, it's time for you to start your own. Maraming kaluluwa, maraming tao na nag-aantay ng mensahe ng salita ng Diyos, konti pa lang kaming nangangaral. 65 pa lang ang Bible study. And aside from that, meron tayong goal na 100 Bible study by the end of this year. So ilan na lang kulang? 35. Sino magdadagdag? Taas ang kamay. Sagot ko na yung remaining 35. Paghahati-hatian namin. Parang yung nagtaas ng kamay, sila-sila pa rin, oh. Lahat tayo, trabaho natin to. Ngayon, mag-pray tayo ng mga laborers, workers. So pray lang ba? Ano karugtong ng Matthew 9:35 to 38? Tingnan niyo yung Bible niyo. Anong kasunod? Anong kasunod ng 9? Siyempre 10, di ba? So pagdating ng 10, kasunod na kasunod na verse. Ito ang sabi, and he called to him his 12 disciples. Sabi ni Jesus, kita niyo yan, ang daming aanihin sa Antipolo, sa Morong, sa Pasig, Mandaluyong, di ba? Sa Samar, sa Leyte, sa Norway, sa Japan, sa Canada. So ang daming aanihin, sabi ni Jesus doon sa mga alagad niya, sabi niya, pray kayo ng mga worker. After nilang mag-pray, sabi ni Jesus, o kayo na, sagot na yung prayer, hayo na kayo. Ang bilis! Sila nag-pray, sila din yung sagot sa prayer nila. Ito ang nangyari, verse 1. And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every disease and every affliction. This same function and ministry na ginagawa ni Jesus outside the church, yun din yung binigay niyang trabaho sa 12 alagad. At sino-sino yung 12? The names of the 12 apostles are these. First, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, James, the son of Zebedee, and John, his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James, the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who betrayed him. So ito yung 12 disciples. Kung nahihirapan kayong alamin sino yun, ito na po, nakasulat na. So itong 12, yung ginagawa ni Jesus, pinasa niya doon sa 12. Nung nag-train ako ng Bible study leaders, yung ginagawa ko, pinasa ko sa kanila, tinuro ko sa kanila. Kaya sila nagawa din yung ginagawa ko. And then, sabi doon sa dulo, these 12 Jesus sent out, pinahayo sila ni Jesus, instructing them, go nowhere among the Gentiles. Meron pong instruction si Jesus dito, na dito lang muna kayo sa mga kalahi natin, wag muna kayong mag-crossover sa mga ibang lahi. And by the way, balikan ko yung word na apostles. Before this, hindi apostles ang tawag sa kanila, disciples lang. Because the word disciple means listener, follower, okay? Adherent to the teaching of the teacher and master. So, ang ibig sabihin ng disciple, tagasunod sa mga napapakinggan. Nung inutusan ni Jesus na kayo naman ang magtrabaho ng trabaho ko, tinawag silang apostoles, apostles. The word apostles mean send out, mga pinahayo. Pag ikaw ma-attend ng Bible study at sumusunod ka, ang tawag sa iyo disciple. Pero pag ikaw humahayo na, iba na ang pangalan mo. Sila naging apostle dahil humayo sila. The word means
Apostle means humayo kayo, send out once. So, from this onward, naging apostle sila, hindi na sila disciple lang. Okay? And then, the 12, sabi dito, humayo sila, go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. And proclaim as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick. Ito po yung ministry natin. Sabi mo sa katabi mo, heal the sick. Raise the dead. Ha? Oh. Kasali po ito sa trabaho natin, di lang Bible study. Pag may sakit, ipag-pray mo para gumaling bilang leader o bilang miyembro ng Bible study. Patay, nakaburol na. Depende yon. Yung tinutukoy ng mga patay dito, yung may laman loob pa ha. Kasi pag pinag-pray nyo yung mga wala ng laman loob, baka maging zombie yun. Pero depende pa rin. Dahil si Lazarus, wala ng laman loob yun, bulok na nga eh. Pero binuhay ni Jesus. Dalawa yung nangyari na miracle. Pinagaling, bumalik yung laman loob, bumangon mula sa mga patay. So lahat po ito ay kasama sa ating mga trabaho. Sa pagiging missionary, isa na lang po yung hindi ko pa naranasan dito, bumuhay ng patay. Pero yung mga may sakit na mga terminal, yung mga cancer, naranasan ko na yan ay pag-pray. Yung mga pipi na hindi makapagsalita, nakapagsalita kasi may cancer dito. Yung pilay na hindi makalakad, nakalakad. Pero nung nandoon kami sa Boracay, nung bago ako nagpapastor doon, may dalawang prophet na pumunta at pinag-pray kami. Dalawa kaming batang-batang pastor doon. Yung isa taga Foursquare ng taga Romblon. Sabi sa akin ng prophet, when the Lord moves in this country, God will use you. But before that, God will send you out sa ibang bansa and God will send you in. At nangyari lahat yun. And then when the days come, the Lord will move in this country. Gagamitin ka ni Lord, English to. Ang hirap kasi mag-English, no? You're one of those people that God will use. You will pray for the sick and the sick will be healed. And yung dulo, even the dead will rise. Kaya every time may namamatay, Lord, ito na ba? Ayoko na maipag-pray na walang go signal si Lord. No, baka magmukha naman akong engot doon. So every time na meron, Lord, kailan to matutupad? Huwag niyo sabihin, huwag kayo mag-volunteer na masampulan ko. Wag. Walang kadyanan. Wag kayo. Basta, pag meron talaga. Kaya ito, huwag kayong matakot na ito ay kanila lang. Kasali tayo dito. Sabi mo sa katabi mo, kasali ka. Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Tapos na tayo dyan. Alam na natin yan. Naranasan na natin. You receive without paying, give without pay. Ito na nga eh. may Bible study kami sa subdivision. May isang grupo doon na kailangan ka daw magbayad pag magtuturo ng Bible. Babayaran mo yung tagapagturo nila. And liwanag dito, you receive without paying, give without paying. Ang salita ng Diyos hindi ginagawang negosyo. Amen? Pagkos, yung mga nagba-Bible study rito, sila pa gumagastos. Although hindi naman dapat, no, na ikaw pa yung magpapakain, pero binabalik naman ng Diyos eh. So okay lang. So yun, without paying, you give it without paying. So, dahil kulang ang kulang ang magba-Bible study, pinadala ni Jesus yung 12. Okay? Doon ba tumigil? Punta naman tayo sa Luke chapter 10, verse 1. So the ministry outside the church pa rin tayo. At ito nga ay soul winning. Matapos ipadala yung 12, dito naman ilan? After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him, 2 by 2, into every town and place where he himself was about to go. And he said to them, the harvest is parehas. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Go your way. Matapos niyang mag-pray kayo, pero kayo humayo na habang nagpe-pray.
Oh, tingnan nyo, yung mga nagpe-pray na, Lord, madagdagan yung Bible study namin. Ikaw din, ang sagot sa dasal mo. Kung wala ka pang hawak, magbukas ka na. Sabi mo sa katabi mo, may Bible study ka na ba? Tanungin mo, tanungin mo. May Bible study ka na? Oo, uma-attend. Hinahawakan mo, tinuturuan mo. Meron na? Kung wala ka pang ina-attenan, umattend ka na. Pag may ina-attenan ka na, 3 buwan ka na, magbukas ka na. Hello? Jesus, nag-Bible study, nagturo. Ang dami, hindi kaya. So, yung 12, kayo naman. Sapat ba yung 12? Hindi pa rin. Ang dami talaga eh. So, merong 72. Sabi niya, pray kayo uli. Pero humayo din kayo habang nagpe-pray. So ngayon, may 12, may 72. Anong susunod ngayon? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na kasunod. Ikaw naman. Walang narinig sabi. Ako? Oo, ikaw talaga. Eh matanda na ako eh, hindi na ako pwedeng gamitin ni Lord. Si Moses, 80 nung ginamit. 80. Si Abraham nung ginamit ng Diyos, 90. Magwa 100, 99, then 100, the next day, na nagkaroon siya ng anak. So, walang pinipiling edad. Doon nga sa Mandaluyong, natutuwa talaga kami sobra. Parang ano yun eh. Ang tawag natin doon? Panay senior umaattend. Sarami yan senior. Kaya sabi ko kay Kate, kailangan natin ng youth dito. Hindi makakabuhat ng mga speaker yan. Ay kay Arden, dagdag tayo ng mga bata-bata. Tapos panay babae pa. Mga kasama sa Zumba kasi ni Lester Meeting yan. Pero ano sila? Excited naman sila. Yun nga lang. Tapos yung iba, pinapaturo na namin. Kaya wala pong pinipiling edad. Kahit anong edad mo, gagamitin ka ng Diyos outside the church. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Ngayon, ang sabi dito, the harvest is plenty, the laborers are few. Go your way, behold, I am sending you out as lambs into the midst of wolves. Alam niyo ibig sabihin nito? Ang mga lambs, maliliit na tupa yan. Yan ang paboritong pagkain ng mga wolves. Basta Tagalog yung wolves. Lobo, baka malito yung mga bata. Lobo ba yan? Baka naman lumipad yan, no? Tagalog ng wolves, maliban sa lobo. Asong gubat. Sige na, wolves na lang. I'm sending you as lambs into the midst of wolves. Paborito ng wolves na kainin mga lambs. So ano ibig sabihin ni Jesus? Papakain tayo sa demonyo? Hindi. Ibig sabihin ni Jesus, kahit nasa harapan kayo ng demonyo, hindi niya kayo pwedeng kainin o galawin. Okay? Ganon ang trabaho natin ng pangangaral ng salita ng Diyos. Haharapin mo talaga ang diablo face to face. Pero wag kang matakot, bungi na yan, diablo na yan. Binugbog na ni Jesus yan, hindi ka pwedeng kagatin. Pagkagat niya, magugulat siya, wala pala akong pustiso. Walang bakat. Diba? So, ang point ni Jesus dito, mahirap, mapanganib, pero hindi kayo kayang patayin ng mga demonyong yan. Kaya tuloy lang ang pagba-Bible study. Maraming aangal, maraming hadlang, maraming pipigil, pero hindi sila magtatagumpay. Amen? Kaya tuloy ang pagba-Bible study. So, tuloy lang, sabi dito. Heal the sick in it. Say to them, the kingdom of God has come near you. So, ganun pa rin. Yung trabaho nila, hindi lang mangaral, magpagaling din. And then, humayo na sila, laktaw tayo. Sa verse 17, bumalik na yung 72. The 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Sa 12, sabi ni Jesus, magpalayas kayo ng demonyo. Dito, hindi sinabi yun. Ang sabi lang niya, magpagaling kayo ng mga may sakit. Pero, na-discover nila sa kanilang paghayo at pagba-Bible study na yung ibang sakit pala, kagagawa ng diablo. Kaya nung pinagpe-pray nila, napasubo sila sa casting out demons at nagtagumpay sila. If you want to experience something, you try.
Yung iba nga, nagbibiroan, naku, pag demon possession, si pastor ang tatawagin. Huwag kayong magalala, hindi laging nandyan si pastor. Baka matsyempohan, wala talaga, ikaw lang talaga. At ma-experience mo na magpalayas ng demonyo. And then once you experience, mag-i-enjoy ka. Kaya naman pala. Okay? So, we have two ministry. Inside the church and outside the church. Inside, worship, discipleship, ministry to one another. Outside the church, soul winning evangelism through Bible study. Kaya kung gusto mong lumago sa Panginoon at lalo kang mapagpala ng Diyos, gawin mo tong dalawa. May ministry ka sa loob ng church, may ministry ka sa labas ng church. Ngayon, kung dumating yung point na sobrang busy, demanding yung trabaho mo, Sunday ka lang nakaka-attend, then do Bible study kung saan ka nagtatrabaho. So you can do ministry outside the church while working. Kasi may mga ganun talaga, sobrang hectic na kanilang schedule. Kaya merong paraan para tayo makapaglingkod sa Diyos. So ito, balik tayo rito. Yung talent mo, yung treasure mo, yung training mo, yung time, spiritual gifts, and then your influence. Pag sinabi natin influence, leadership is influence. Pag ikaw may position, may authority, boss ka, supervisor ka, manager ka, ikaw yung may-ari ng business, or mataas ang position mo sa isang trabaho mo, so you have the influence. Gamitin mo yan. Okay? Gamitin mo yan para magdala ng tao sa Panginoon. Pera, gamitin mo yung pera mo. Sa Luke 16 verse 9, sabi dito, I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth, pera, so that when it fails, they may receive you into eternal dwelling. Pwede mong gamitin yung pera para makapagdala ka ng tao sa Panginoon. And lastly, ito. Si Esther, nabanggit na natin to, nabanggit ko rin si Paul, na yung training, talent, treasure ni Paul, at ito naman si Esther, yung influence niya dahil siya ay naging reyna ng Persia, ng Iran, during that time. Ang sabi dito ng kanyang pinsan, si Mordecai, if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place, but you and your father's house will perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Sa Tagalog, sabi ni Mordecai, malay mo. Kaya ka nakalagay sa posisyon na yan sa panahong ito para gamitin ka ng Diyos, iligtas sa mga Hudyo. Malay mo, kaya diyan ka nakatira sa lugar na yan para yung mga kapitbahay mo makakilala sa Panginoon. Malay mo, kaya mo yung kaibigan. Malay mo, kaya mo yan kumare, kumpare. May problema yan. Kailangan niyang makilala si Jesus. Or, malapit na oras niyan, isalba mo yan bago mahuli ang lahat. Malay mo, kaya ka dyan nagtatrabaho dahil gagamitin ka ng Diyos para iligtas yung mga nandiyan sa paligid mo. Malay mo, kaya ka may negosyo para yung mga tauhan mo madala mo sa Panginoon. Malay mo, yun ang sabi ni Mordecai kay Esther, malay mo, kaya ka nandyan para iligtas ang mga Hudyo. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandyan para iligtas yung mga tao sa paligid mo. Walang ibang gagamitin si Lord kundi ikaw. Kung mananahimik ka ngayon, gagamit si Lord ng iba sa darating na panahon, pero sayang naman, nandyan ka pa. Amen? So dalawa ang gagamitan ni Lord sa atin, dito sa loob at sa labas. Tanungin mo yung katabi mo, ginagamit ka ba ng Diyos ngayon sa loob at sa labas? Anong sagot? So, kung gusto nyong magamit, we will announce ulit yung training ng mga Bible study leaders, lalo na yung hindi rin nakakompleto, we will announce. So, wait lang kayo, pero while waiting, start na kayo. Patulong kayo sa Bible study leader nyo. Start na kayo ng Bible study. Hindi po mahirap mag-Bible study. Ang dali dahil mayroong manual na ginagamit. Kaya nga dun sa Mandaluyong din na amazed din kami doon sa mga ina-assign namin. Hindi sila kasali sa training ng Bible study leaders. Pero magaling sila magturo kahit di sila nakasama sa training. How much more kung nakasama pa kayo sa training? Kaya sabi mo sa katabi mo, sali ka na. No? Maraming aanihin, kokonti ang mag-aani. Sabi mo sa katabi mo, sumali ka na sa mag-aani. Amen? Tayo. Palakpakan natin si Lord.
sa natitirang kulang sa 100 na Bible studies. To those na wala pang hinahawakang Bible study, inaasahan ni Lord na ikaw na ang sasalo sa kulang na yan. Amen? Walang pakialam si Lord kung anong edad mo. Dahil dito, magmula sa bata hanggang sa pinakamatanda, nagba-Bible study. At kaya nila. Kung kaya nila, kaya mo rin. Amen? Kung kaya ng iba, kaya nating lahat. Amen? Maniwala ka lang. Sino po yung mga first timer natin dito? Ngayon lang naka-attend. Ayan. Pwede po ba kayong bumaba dito? Pagpe-pray lang namin kayo, tapos na tayo. Closing prayer na. We want to bless you. We want to pray for you. Punta po kayo dito sa harapan. At ipagpag-pray namin kayo bago tayo magtapos. Sige po. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo. At kung may mga nag-invite sa inyo dyan, samahan nyo na lang sila. Tayo po kayo dito at harap kayo sa akin. Ayan, welcome po kayo dito sa aming grupo. Ang pangalan po ng grupo namin ay Jesus Our Hope International Assemblies. So yung pangalan na yon ay for the purposes of SEC registration, no? So pero ang pinaka-importante po naming ginagawa at sinasabi dito, ang pinangangaral po namin dito ay Bible lang at si Jesus lang. Kaya hindi mahalaga na i-memorize niyo yung Juhia, Jesus Our Hope, Juhia, Juhaya, sabi ng iba. Ang mahalaga po ay ma-encourage namin kayo na basahin ang Biblia, na yun din yung tinuturo namin dito. At si Jesus na namatay doon sa krus, sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At kung sino yung sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi doon, ibinigay ng Diyos si Jesus. Sabi ng John 1:12, ang sino mang tumanggap sa kanya, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung binigay, dalawa lang po ang response na pwede natin gawin sa binigay. Tanggihan o tanggapin. So I encourage you, tanggapin niyo si Jesus. Dahil pag tinanggap mo si Jesus, siya yung greatest gift dito sa mundo. So lahat po tayo ay yumuko at pumikit. And as we bow our head and close our eyes, taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos. At sumunod po ang bawat isa sa panalangin ito, lalo na itong mga nasa harapan. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo, ako po ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan at wala po akong magagawa at wala po akong magagawa para iligtas para iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po ay nananampalataya. kaya ka namatay sa krus Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, patawarin, patawarin, linisin linisin sa lahat-lahat sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Marami pong salamat Marami pong salamat sa pagmamahal mo sa pagmamahal mo, at sa pagpapatawad mo, sa pagpapatawad, sa pagliligtas mo sa pagliligtas mo na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Patunayan mo sa kanila kung gaano ka kabuting Diyos. Patunayan mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Maranasan nila ang kapangyarihan mo, ang himala mo. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo kung bakit sila nandito ngayon. Hindi ito aksidente, hindi ito tsamba. Ito ay sinadya mong maganap at mangyari na mapadpad sila rito. At alam mo rin kung ano yung mga pinagdadaanan at problema nila ngayon.
Dalangin ko, katagpuin mo sila. Hayaan mong maranasan nila ang kadakilaan mo at kabutihan mo. Magmula dito sa baba hanggang doon sa taas, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na may mga pinagdadaan ng mga challenges, trials, even temptation, Lord. Kagaya ng pangako mo sa bawat isa, sa iyong mga alagad. As they go sharing your word, your gospel, you will go with them. Sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami pinangakuan na hindi kami dadaan sa apoy. Hindi kami dadaan sa apoy ng problema. Hindi mo kami pinangakuan na hindi kami dadaan sa bagyo ng buhay. Hindi kami dadaan sa baha ng mga pagsubok. Pagkos sinabi mo, when we walk through the fire, we will not be burned. When we walk through the water, we will not be drowned. Ito ang pangako mo because you are with us. When we walk through the valley of shadow of death, we will fear no evil because you are with us. Ano mang ang pinagdadaanan ng bawat isa sa panahong ito, nandyan ka, Panginoon. Nandyan ka, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya magtatagumpay kami sa anumang mga challenges, magtatagumpay kami sa anumang mga sitwasyon na meron kami, at lalabas kami sa apoy na to, hindi sunog kundi purified. Lalabas kami, Panginoon, sa baha ng pagsubok na to, na hindi nalunod, kundi lalong lumakas, Panginoon. Kaya Lord, we thank you. We speak blessing. We speak, Lord, breakthrough. We speak miracles that will happen to us this week. Sa bawat isang nandirito, sa bawat pamilyang nandirito, sa bawat negosyo at trabaho, Lord, maranasan ang promotion. Maranasan ang multiplication ng mga finances. Maranasan, Panginoon, ang umaapaw, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala mo sa linggong ito. We thank you, God. We give you praise. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen.